Mga kapuso, patuloy pong nagluluksa ang milyong-milyong mga Pilipino sa buong mundo sa pagpanaw nga ng ating mahal na Santo Papa na si Pope Francis. Narito po ako ngayon sa loob mismo ng Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception na mas kilala sa tawag na Manila Cathedral, kung saan nagmisa po si Pope Francis noong 2015 noong siya ay magkaroon ng papal visit dito. Alas 6 po ng kagabi ay pinatunog ang kampana dito sa Manila Cathedral bilang pag-alala sa 12 taon ng papacy ni Pope Francis. At mamaya pong alas 9 ng umaga ay nakatakdang magkaroon ng Requiem Mass dito po sa Manila Cathedral na pangungunahan po yan ng Manila Archbishop na si Jose Cardinal Advincula. Dito rin po sa loob ng Basilica ay may inilaan po silang lugar para po kay Pope Francis. Ito pong Christ the King Chapel na ito ay makikita natin ang larawan at ang kandelarya na inilagay po rito sa Christ the King Chapel para po kay Pope Francis. Dito po ay maaaring mag-alay ng mga panalangin at magsindi rin ng kandila ang mga mananampalataya na nagluluksa nga po sa pagkamatay ni Pope Francis. Sa punto pong ito ay makakausap po natin ang Vice Rector ng Manila Cathedral para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye kaugnay nga po sa ating mahal na Santo Papa at mga programa na idaraos ng simbahan para sa kanya. Magandang umaga po sa inyo, Father Viel. Magandang umaga, Ms. Maris, at sa ating pong lahat ng mga nananampalataya at mga kapuso. Una po sa lahat, alam naman natin na nagluluksa ang mga Katolikong Pilipino at kahit na yung mga hindi Katoliko ay nagluluksa. Pero kumusta na po ang simbahang Katolika ngayon pagkatapos nung shocking news, no? Easter Sunday lang, nakita pa natin siya na nag-address, nagkaroon po siya ng Urbi et Orbi. Pero ngayon, one day after, nawala na po o pumanaw na si Pope Francis. Siyempre po, nagdun pa rin nga po yung gulat po sa atin, sa aming mga pari, sa mga leader at sa lahat ng mga miyembro ng simbahan at gayon din po sa mga kahit hindi natin kasapi, nagdun yung pagluluksa dahil alam naman natin kung gaanong naging malapit si Santo Papa Francisco sa puso ng bawat isa, sa ating mga Pilipino, sa kanyang pagdalaw sa atin at talagang nagdun yung gulat, nagdun yung sakit. Pero nagdun man yung kalungkutan, no? Ang daming mga tao ang nagpapasalamat sa naging mensahe ng kanyang ministry. Ang daming taong nagparanas na ang ganda na namatay siya ngayong taon na ng Jubileo, puno ng pag-asa ang buhay ng Santo Papa. Kaya gayon din na binaon nila hanggang sa kamatayan ni Pope Francis ang mensahe ng pag-asa para sa bawat isa. Oo nga po, dahil sinasabi nga po ang tema ng Jubileo ay Hope does not disappoint. Yes. And speaking of his ministry, Father Viel, paano po ba binago ni Pope Francis yung pananaw ng buong mundo sa papacy, sa Santo Papa at sa buong simbahang Katolika? Ito is itong recent project, so to say, niya sa simbahan, itong Synod on Synodality. No? This is not only a mere document but a lifestyle of the Church kung saan sinasabi niya na ang simbahan ay patuloy na nasa tabi, nakikilakad ng bawat tao sa mundong ito. No? Mga taong naglilingkod sa simbahan, mga leader ng pamayanan, mga taong kahit hindi nagsisimba, walang pananampalataya, yung mga taong mga nagtatrabaho, lahat ng klase o ang atas ng buhay pinangakuan ng ating Santo Papa na narito yung simbahan para makinig sa inyo, makilakbay sa inyo. At kung inyo pong ring mapapansin, yung tatlo sa mga pinakamahalagang bagay kay Pope Francis ay ang mabuting balita, ang pamilya at ang creation. At ito ay naging encyclical letters pa nga niya. Ang una niyang encyclical letters ay yung Evangelii Gaudium, kung saan ito ay yung pagpapahayag ng saya ng mabuting balita, the joy of the gospel, na ito ay isang mensahe sa mga pari na pagbuhutihin ng paghuhumiliya sa atin, yakapin ng mabuting balita. Ikalawa yung Amoris Laetitia. Dito naman na napapasaloob yung saya ng pag-iibigan sa isang pamilya. Kung papaanong ang puso at isip ni Pope Francis ay yung pag-iibigan, yung saya, yung pagbubuklod ng pamilya bilang isang mga nananampalataya. Panghuli,
alam natin at marahil rinig na rinig po natin yung Laudato Si na kung papaano Yes, yes. inimbitahan niya tayong pahalagahan itong tinatawag nga niyang our care for our common home. No, itong mundong ito na siya ay talagang tuned into taking care of nature, of creation, of our responsibility of sharing this. No? Ito lang at sa madami pang naging sabihin nating plataforma ng ating mahal na Santo Papa sa kanyang naging ministry po, sa pamumuno sa atin. Father, para po doon sa mga Pilipino na hindi po makakapunta ng Vatican, paano po nila, ano po ang pwede nilang magawa para kay Pope Francis? At bukod po doon sa Requiem Mass na gaganapin nga po ngayong alas 9 ng umaga dito sa Manila Cathedral, ano pa po yung mga programa na inihanda natin para sa pag-alala sa ating Santo Papa? Una po, sa mga kanilang mga pamilya, no, naging malapit po si Pope Francis sa atin bilang Pilipino nung dumalaw siya noong 2015. Kaya sa ating sariling panalangin, no, maaari natin siyang iaalala, no, pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang pamumuno sa atin. Ikalawa po, alam ko na ang mga parokya nila ay may mga ginawang prayer stations din para alalahanin at ipagpasalamat at ipaubaya sa Diyos ang kaluluwa at ministry ni Pope Francis din. At alam ko din naman po sa ilang mga katedralan ng mga diocese, particular po, for example po dito sa Archdiocese of Manila, ay dito po sa loob ng Manila Cathedral, bukas po itong Christ the King Chapel, kung saan pwede silang mag-alay ng kandila at panalangin para kay Pope Francis. Hanggang anong oras po? Ito po ay, ang katedral po ay bukas po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. At marahil po, idagdag ko lang, Miss Maris, Yes, go para ahead, rin po Father. sa ating mga kapuso, no, na it's a good time for us to be a witness to the life and the ministry of this man. I know he has touched our hearts. No, it may be so distant, no, it may be so near because of the papal visit. Pero alam ko, madaming mga tumimo ang alaala ni Pope Francis sa atin at sa bawat isa po sa atin. Very true ang sinabi niyo po. At maraming pong salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin, sa inyo pong panahon. At of course, patuloy po tayong mananalangin para sa ating mahal na Santo Papa. Maraming salamat po, Yes, Father thank you, Miss Riel Mary. Bautista. Salamat po, mga kapuso. Siya po ang Vice Rector ng Manila Cathedral. Balik po muna sa studio.